May nanakit daw kay Kiko Barzaga. Ito ba ay literal o ito naman ay metaphorical or figurative? Sino ang nanakit? Bakit? Ano ang kasalanan? Oh. So I guess ano to ang sugat daw ni Kiko Barzaga ay sugat naman ng taong bayan. Ganun pala 'yon. Sige. Sa tingin ko mga kababayan, merong nagsasabi na sino ba ang nanakit sa taong yan at bakit parang ang ganito nila siraan si Kiko Barzaga mga kababayan. Dahil nga hindi masakyan ng lahat. Ate Ana, hello. Dahil hindi masakyan ng lahat ang trip ni Kiko, 'di ba? Ang tawag ng mga nakakatandang henerasyon sa kanya ay may ting-aling, krong-krong, gano'n, may sapak. Sino ang nanakit sa iyo at parang nabarog ang ulo mo, something-something. Ayun, nakita ko na. Kumbaga, ikaw ba ay nagkaroon ng physical trauma nung kabataan mo? Bakit ka ganyan? No? Sari-sari ang eksena mo, eksena na hindi normal, right? Ganon. Ay hindi lang yun naiintindihan ng mga matatandang generation kasi nga Gen Z si Kiko. Okay? Sabi ko nga sa inyo, itong mga bagong henerasyon, pag nakita nyo everywhere, akala nyo ay may sapak. Kasi nga, sumasayaw, kumikending, mag-isa, sari-sari ang ginagawa, nagpapatweetams, nagagaganon sa TikTok. Hindi mo talaga yung masasakyan. Iba ang trip ngayon ng mga kabataan, okay? At saka hindi sila mahiyain. Yun din isa sa napansin ko, dead ma sila. Kung tayo ang titingin, parang hindi sila nahiya. Parang nakakaya yung ginagawa nila. Tayo kasi mga matitigas na ang buto natin. Ninyo. Nene pa kasi ako. 18 pa lang, 18. Di ba? Yung mga buto natin matitigas na hindi na natin kayang humataw-hataw at mag-twerk-twerk or kung ano ba, magkaldag-kaldag ng gayon. Konting lang, warm up. Ayos din ang buto-buto, parang ganyan. So, para daw may nanakit kay Kiko Barzaga, kaya naman siguro baka naiuntog ang ulo and then kaya ganyan daw magkikikilos, hindi normal. Si Pinky pa nga sabi ni Pinky Lacson, di ba? May psychological problem daw si Kiko. Bakit? Sino ka? Psychiatrist ka? Ano ka? Medical expert ka at na-assess mo si Kiko na may ting-aling? But anyway, parang yung kasi ganun pinalalabas ng mga kalaban na para bang may nanakit kay Kiko nung kabataan kaya nagkaroon siya ng mental trauma, right? Parang ganun. Pero sabi ng iba, kumbaga tinwist nila yung yung paninira kay Kiko. Basahin ko lang Who hurt Kiko Barzaga, sabi ng Daily Tribune. Taray ng Daily Tribune, parang bumabaliktad na kay Marcos Jr. Parang itong mga media na ito, parang dati, kritiko, ngayon naman parang suportado nila. Parang feeling ko mga ate at kuya, yung ibang media, parang hindi pa nagagantimpalaan ulit, no? Or baka lumiit ang gantimpala. Right? Hindi na mamantikaan ng uso, kaya bumabatikos na. Ang title nito ay The Wound of the Republic. So kung may nanakit kay Kiko, kung ano man ang sugat na dinanas niya, ito ay sugat, 'di ba? At sakit na nararamdaman ng buong Pilipinas. Si Kiko yung representative, yun yung parang essence ng post. The better question. So sino daw ang nanakit kay Kiko, ba't gayaan, 'di ba? Pero ang tamang tanong daw ay who didn't? Sino nanakit kay Kiko, ba't gayaan? Ang tama raw na tanong ay, sino ang hindi nanakit? Well, sa tingin natin, taong bayan. At saka ang mga Duterte. At saka yung mga matitinong politiko, yun ang hindi nanakit kay Kiko. But everyone, right? Lahat ng mga mandarambong, kurakot, kriminal, sindikato, pangalanan nyo na, yun ang nanakit. Hindi lang kay Kiko, kundi sa buong Republika ng Pilipinas. The man everyone calls unhinged or may ting-aling is only reacting to a Congress that's been gaslighting the nation for decades. Polite thieves in Barong Tagalog, correct, ang bait-bait ng mga magnanakaw, di ba? Pero tas nakaganon pa, pambansang kasuotan, yung pala, mga magna ang poke ng ina. Kasi yung magnanakaw sa amin ng tuyo, naka-maong laang na short, wala na nga pang itaas, right? Yung mga nagnanakaw ng mga kawad ng kuryente na iyan, di ba? Mga purit-purit ang suot, ganyan. Yung mga snatcher, hindi naman maayos ang bihis. Itong mga nakabarong Tagalog, ito pala yung matindi magnakaw, billions, tapos trillions pa nga. Limpak-limpak.
Polite thieves in Barong Tagalog stealing with a smile. Nagnanakaw, ngiti-ngiti, pero huwag kayong kamay, di ba, nasa likod na to. Sandamakmak na nasa lapi ang hawak-hawak, di natin nakikita. His outrage isn't personal. It's national. Ay, ganun ba? Every word he spits is a mirror held up to a government allergic to reflection. Oh, ang lalim ng mga pagsulat-sulat itong itong Daily Tribune. Shout out. Oh. Oh. Bongga nga naman. Oh. Yeah. Opinion daw ito ni Vernon Velasco. Ganun ba? Sinasabi niyo na sinaktan niya nung kabataan kaya nagkanda-trauma-trauma. Ay, lahat naman nanakit. At si Kiko Barzaga ang representante or kinatawan ng mga Pilipino na sinasaktan, nilalapastangan ng mga magnanakaw. At yung kinaroroonan ni Kiko na balak siyang tanggalin, I think baka, pwede ba yon mga kababayan? Pagkaisahan siya ng mga buhaya para hindi na siya maging congressman, just like what they did to Arnie Teves. Hindi ba unfair yon sa mga constituents ni Kiko? Even kay Arnie, right? Yung mga taga Negros ba, I think that's Negros Oriental, hindi ba? Hindi ba sila pumalag nung ginanon yung congressman nila? Nagtago, hindi na nakakapagtrabaho ng... Sino ngayon ang congressman ng Negros Oriental? At kung si Kiko, aalisin bilang congressman ng 4th District ng Cavite, sino ang tatayong kongresista nila? Paano yung budget na pinopropose para sa kanila? At saka di naman ito bibigyan talaga ng budget si Kiko dahil nga pumapalag, no? Bumabatikos. Ayan. Nga pala mga kababayan, nag-post din, binatikos ni Kiko si Marcos Jr., magnanakaw daw si Marcos Jr. Walang nangangahas magsalita ng ganito kundi si Kiko Barzaga. Finally, someone from the government, at least to the office in the government, is speaking our language or our frustrations or our whatever, hinanaing. Kumbaga hindi lang ordinaryong tao ang nagsasabi na magnanakaw yan, addict yan. Hindi mo pa sinasabi, Kiko. Sabihin mo nga, nagpupulburod yan, addict sa pulburod. Right? Tinawag niyang magnanakaw si Marcos Jr. Basahin ko lang ha. Response to a statement, kanina lang, 5 oras pa lang, made by President Marcos. Sabi kasi ni Ngiwi, the opposition would love to bring me into this. Opposition pertaining to the Dutertes and DDS. Tayo ang opposition ngayon mga ate kuya eh. Ang mga dilaw, hindi na sila opposition, ang tahimik nila eh. Diba? Kung ano-ano ng mga rally noon, oust Erap, oust Ramos, oust Gloria, oust sino pa, oust Noynoy, oust Duterte, di ba gano'n sila lagi? Pagdating naman sa panahon ngayon, ano ba yan? Convict, Sara Duterte, hindi inaatake ng mga pinklawan at ng mga makakaliwa ngayon si Marcos Jr. Walang mga oust Marcos Jr. ba yun ang makakaliwa mga ating? Si VP Sara ang target nila, hindi si Marcos Jr. Katakataka, di ba? Anyway, sabi ni Marcos Jr., the opposition, the DDS and the Dutertes would love to bring me into this, to include me in all of these. But that's politics. Gusto nila ako ang tanggalin. Gusto raw siyang tanggalin ng mga Duterte at ng mga DDS. I think ito he pertains to flood control projects. Kasi nga mga kababayan, paano may mga insertions? Paano rin may mga blanco? Tapos napirmahan niya. So, hindi mo binasa yung BICAM report or yung GAB, General Appropriations Bill, bago mo pirmahan, aproban yung budget ng Pilipinas? Nung makita mong trilyon-trilyon, inaprobahan mo na lang para trilyon ang manakaw, ganun ba yun? Tapos may mga blanco, tapos may mga insertions pa. Kaya nga nagkaroon ng ganyan, mga ghost projects. Yung mga in-insert, yung mga isiningit, ghost projects, kung project man talaga, durog, sira, giba, inaanod ng baha, right? Substandard ang gawa. So, sino sa rin dito? Lang si Tambaloslos lang. Tapos ginawa pang state witness si Tambaloslos para hindi makulong. So, sino ang utak sa pagnanakaw na ito? Si Saldico? Balita ko nga pala mga kabayan, si Saldico daw ay kaya daw yung tina-target parang ng Despalco raw ng 10B. Tama ba? May nabasa akong ganyan. Nagtatanong lang.
Nang dispal ko raw yan ng 10 billion. Kaya, niyeta ka, masyado kang tuso masyado kang utakan mo pa kami sa hatian Eto kang laglag ka namin. Ay ba, billion pa rin yung mga kuya, sounds small, pero di ba bilyones yon. So, ayan nga po. Ano ang sabi ni Kiko Barsaga dito sa sinabi ni Marcos Jr. na gusto raw siyang tanggalin at gusto raw siyang i-associate sa tindi ng corruption na ito. Hindi lang naman flood control ang may corruption, mga kababayan. Every department may corruption. So, anong uring presidente ka na bilyon-bilyon ang iyong budget for Intel, di ba? Intelligence Fund, Confidential Fund. Pero hindi mo alam kung paanong paparusahan itong mga magnanakaw at sasabihan mo lang mahiya naman kayo. Sapat ba yun? Sabihin, mahiya naman kayo? Hindi pwede. Kailangan may makulong, kailangan may maparusahan. Okay? So, kung hindi niya pinaparusahan, baka kasabwat. Tama ba mga atit kuya? O, anong sabi ni Kiko? Buong Pilipinas gusto kang tanggalin. Ay, di ba pumunta nga yan somewhere in Mindanao? Tapos sa Manay ba yun? Manay, or is it Manay? Davao Oriental ba yan? Yung galit na galit si Tulfo, sino ang Tulfo yun? Sino ang Tulfo yun? Ramon Tulfo, right? Binastos daw si Marcos Jr. ng mga taga ron sa Manay ba yun? Somewhere there in Davao, I think. Na ang sinisigaw ng mga tao ay Sara-Sara, hindi Bongbong Marcos. Magagawa mo, baluarte ng mga Duterte yun, Mindanao. Buong Pilipinas gusto kang tanggalin, hindi lang ng oposisyon. Bagsak na ang ekonomiya natin dahil wala kang ginawa kundi magnakaw. Magnanakaw ka raw, Marcos Jr. Walang preno ang bibig ni Kiko Barzaga. Ito ba ay dahil sinaktan lang ito ng pagkabata? Abogbog ba ito ng pagkabata ng mga magulang o nagsasabi lang siya ng totoo? O ano kaya ang isagot ng Malacanang dito? I-deny kaya nila na sila ay nagnanakaw? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.